Romans. Okay. Romans chapter 1, verse number 14 hanggang verse number 16. Nakita niyo na mga kapatid? Okay, basahin po natin. Ready? Read. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Heavenly Father, we thank you so much sa salita po ninyo naming nabasa. Kayo po'y mangusap sa puso't isipan ng bawat sa amin sa gabing ito. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano ng Kristo Jesus, aming Diyos sa kabaligtas. Amen. So itong sulat po ni Pablo, mga kapatid, we are talking about the three I am of Apostle Paul. Nakikita nyo dyan sa verse number 14, sabi niya, I am debtor. Pagdating sa verse number 15, I am ready. At sa 16, I am not ashamed. So the three I am of Apostle Paul according dito po sa Romans, ano ho. Sinimulan po ni Apostle Paul ito, sabi po niya, I am Paul, the servant of Jesus Christ. Okay? So I do hope and pray na bawat isa po sa atin dito ay mga alagad ng Panginoon Kristo. Called to be an apostle. So ang apostleship, mga kapatid, to become an apostle is a calling. Maganda pala yung ganyan, ano, nagagamit ninyo, ano. Ayos pala yun, ano. Buti nga nagka-idea si John Paul na ganyan ng ano Kasi ang sa isip ko, yung ano lang, yung hinges ba? Tapos meron, ano. Ganda rin yung meron makikita sa Shopee, ano. Nakakatulong din yung ganyan, na. Okay. So, separated unto the gospel of God. So, calling po, mga batid. So, dapat meron pong calling. Kaya kung kayo po itatanungin ko, kayo ba'y tinawag ng Diyos? Duda kayo, So, dapat you are confident kasi tayo po'y tinawag ng Panginoon, ha? Unang tawag po natin, tayo po'y tinawag sa kaligtasan. So, we are called for salvation. So, we are saved. Pangalawa po, mga batid, tinawag din ng Panginoon, we are called to serve. So tayo po ay tinawag ng Panginoon para tayo po ay maglingkod. Okay? So dito sabi ni Paul, by whom we, verse number 5, sabi ni Paul, by whom we have received grace and apostleship. So tayo po, mga kapatid, kung si Apostle Paul, sabi niya, we receive grace, tayo po ay nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. At tayo po ay nagpapatuloy ngayon, tayo po ay nandito sa biyaya po ng ating Panginoong Kristo. Okay? Yung iba po, kasi pwede namang wag na kayo pumunta ng prayer meeting. Ang sarap pa yan, sa bahay lang kayo, di ba? At pagdating sa bahay, kayo po ay bilanggo doon. Bilanggo, bakit? Ang gagawin nyo doon, hindi naman nanonood ng television. Nung araw, nanonood kayo ng television, di ba? Ngayon, cellphone. Kaya tinawag niyan cell. Pag kayo nasa kulungan, selda mo. Cell, di ba? Oh. Ang galing naman na nakaimbento na yun. Ginawa tayong bilanggo. Oh, ayos yan, Yeah. Then sabi ni Pablo dito, verse number 5, for obedience to the faith among all nations for His name. So tayo po, mga kapatid, ay dapat, kagaya ni Apostol Pablo, merong obedience sa pananampalataya. Pag kayo po ay tanungin ko, are you obedient to the Word of God? Sabihin natin, tayo po ay obedient sa salita ng Diyos. So what the Bible says, kaya po yung mga ngaral nung araw, mga propeta nung araw, ang sinasabi po nila, thus saith the Lord. Oh. Kung tayo po ay nakikinig ng mga preacher nung araw, nung Old Testament time, ang introduction lagi nila, thus saith the Lord. Hindi po nila sasabihin, ito po ang mensahe ng Panginoon, ito po yung title ng mensahe. No, they will not say that. Diretsuhan, thus saith the Lord. Ito sabi ng Panginoon. Ngayon, kinakailangan natin na mayroong outline sa mensahe po natin, di ba? Verse number 6,
Sinabi po dito ni Pablo, among whom ye are also called of Jesus Christ. So, hindi lang yung mga apostol, hindi lang yung mga alagad, hindi lang yung mga disipulo nung araw, ang tinawag ng Diyos, tayo rin po ay tinawag ng Panginoon. And that is a blessing. Okay? That is a blessing. Then sabi ni Pablo sa verse number 8, first, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Oh. Ang ganda siguro kung yung inyong pananampalataya ay pinag-usapan ng buong mundo. Papaano kaya na yung pananampalataya ninyo ay pag-usapan sa buong mundo? Ano gagawin nyo? What you are going to do so that your faith will be spoken of throughout the world. Oh, any idea? Danica, do you have idea? Para pag-usapan yung pananampalataya natin dito, pag-uusapan tayo, at nakilala tayo ng buong mundo, anong gagawin natin? Do you have any idea? Oh, Princess, may idea ka? Wala. Magbigay kayo sa misyon. Pag nagsuporta tayo sa misyon, people, missionaries will pray for you and your faith is spoken throughout the world. Sasabihin nila, yung PBBC Brookside, sumusuporta dito sa amin. O, di ba? Hindi ko naman makilala yung mga yun. Pupunta na naman sila dito eh. Alam nyo naman yan na hindi ako mahilig magpupunta sa mga simbahan. Hindi ako mahilig mag-attend ng mga conferences. Yung iba, makita mo, di ba, sa mga social media nila, bihira ako na ganyan. Bihira. Pero, ginagawa natin yung mission. Okay? Mission. So, yun po yan, mga brad. Kaya, dito, yung church sa Rome, at yung mga kabatiran doon sa Rome, yung kanilang pananampalataya, pinag-uusapan yan. Ang ganda nga, di ba? That your faith is spoken of throughout the whole world. Ang ganda po niyan. Ang daming mga simbahan ngayon that their faith is spoken of through the whole world. Sa Pilipinas, pinag-usapan ng buong mundo yung pag-aristo sa presidente, di ba? Dating presidente. Ang galing, buong mundo yan. Nayanig yung buong mundo. Siya lang pinaka-popular ngayon na tao sa buong mundo. Sipin mo yan. Oh. Ang daming mga vlogger. Bakit ko kakusembing mga popular na siya? Kasi pati pastor, nagtalo-talo na eh. Mga Kristyano, nagtalo-talo na. Maglalagay na doon sa social media nila. O, pwede mo na akong friend kung hindi. Ano ba mga klase itong mga tao ito? O, wag mo na ako i-follow. Paninindigan nila yan. So dito, mga the moment we support mission, our faith or your faith will be spoken of. Yung mga sinuportahan na natin dito to other place, halimbawa sa tawag doon, Cambodia, they will pray for you. Sipin mo yan. Wala pa naman tayong tinanggal mula noon hanggang ngayon. Wala. Maliliit na bagay, pero pag pininta mo, suma total, pera yan. Sipin mo yan. Pagdating po dyan, mga budad, verse number, so I do hope and pray, na tayo rito, ang ganda, no? Pag-usapan yung pananampalataya ninyo, nakikilala kayo. Maliban sa mga estudyante ng WIU, kilala na kayo ng mga foreigner, mga teacher ninyo ng mga Koreano, di ba? Kilala na kayo. At least your faith is spoken there. Itong batang, bata tuloy, itong estudyante na ito ay nagsuko ng buhay, naglingkod sa Panginoon. Verse 9, sabi ni Pablo, for God is my witness. Mga kapatid, when witnesses are wrong, ngayon, we have so many divisions, political arena, illegal, legal. Yun po yun pinag-usapan doon Illegal yung ginawa nila. Hindi, legal po yan. Nagbabanggaan po ang mga tao. Kaya nga, ang tinatawag dyan, there is no absolute truth. But the Word of God is absolute truth. Ito lang. Yung batas nila
Pinag-uusapan yan. Ito yung sabi ng batas. Ito yung sabi ng batas. Kasi yung batas na yun, ginawa lang ng tao. Pero itong batas na ito, gawa po ito ng Panginoon. That's why this is called Word of God. The law of God. Amen, mga kapatid? Kaya yun po yan. Sabi dyan, whom I have served with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Napakaganda po, mga kapatid, that somebody in your life is praying for you. Someone is praying for you. Someone is praying for me. Oh, ganda, di ba? Dahil pagdating sa verse 14, ang sabi ni Pablo, I am debtor, both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Isipin mo, may pagkakautang. Kung kayo po'y tanungin ko, ngayon, may utang ba kayo? Sino walang utang? Tas kamay. Lahat ho ng Pilipino ay may utang. Kaya yung ibang mga bata, yung i-deliver na, ayaw na lumabas eh. Alam niyo kung magkano ang utang ng Pilipinas? 16.9 trillion pesos. Alam niyo kung magkano yan? I-divide mo yan into 120 million. Bawat isang Pilipino ay may utang na 134,000. So ikaw, Ricardo, may utang ka. 134,000. Oh, lahat tayo dito. Mabata man yan, mamatanda man yan, kahit si Pader, may utang yan. That is divided into 120 million. So bawat isang Pilipino, may utang yan. Sipin nyo, ganun kalaki. 16.09 trillion as of November 2024. Dumagdag pa ngayon, o di ba? Kasi ano na eh, March na ngayon. Ganun po, mga kapatid. Kaya yung iba, kaya wag natin sabihin wala tayong pagkakautang. Meron. May utang tayo sa gobyerno when we didn't pay our tax. Kaya dapat magbayad na ng mga tax natin. Masakit sa bulsa, pero yun ang katotohanan, di ba? Ano pa? Kaya sabi ni Pablo dito, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So bakit tayo nagkakautang? We owe someone, those who pray for us. Yung mga nag-pray sa atin, yung po yan, mga brother, that they mention you in their prayers. You don't know this person, but they are praying for you. Kaya nga, meron tayong kanta dyan, someone is praying for you. O, isipin mo yan. A wonderful story by that, a missionary. Doon po siya sa mga jungle ng Africa. Siya po nag-mission doon. At nung gabi na yon, gusto siyang patayin na. Pinalibutan na yung kanyang bahay. At mayroong doon sa kabila naman, sa United States, mayroon doon isang Kristiyano na mayaman na siya po ay nag-golf lang. Pero nagkaroon ng tinatawag na burden sa puso niya. Nag-plus sa isip niya na yung tao na yon, missionary na yon, sinusuportahan ng church nila. So sa halip na maglaro siya, pinatigil niya, sabi niya, I sense the need of praying for this man. I sense the need of praying for this missionary. So doon sa paglalaro nila, tumigil sila, nagpipray sila. They are praying for that person, they are praying for that missionary na i-spare yung buhay niya, suportahan yung buhay niya. Kung anumang merong nangyayari doon, kasi nagkaroon ng burden sa puso po nila. And at the same time, o araw sa kabila, gabi sa kabila, yung mga gustong pumatay, nagsilayasan. Ano nakita nila? Kinabukasan, sabi nung isa, missionary, gusto ka sanang tirahin ng mga mga katribo namin.
Kaso lang, ang dami mo palang bodyguard. Bihira, no? Bodyguard. Sabi niya, wala naman akong bodyguard, ah. Hindi, kagabi, ang dami. Sipin nyo. So, ibig sabihin yung paningin nila, whether those are angelic, occurrence, di ba? But God spared the life of that missionary. Kaya dito mga kapatid, we owe someone to those who pray for us. We owe someone to those who share the Word of God to you. Sino ba yung unang nag-share ng salita ng Diyos sa iyo? Ako nga, ang unang nag-share sa akin is si Jimmy Swaggart. I want to meet the man. Jimmy Swaggart, nag-celebrate ng 90 years. 90 years old na siya eh. Hindi naman Baptist yan eh. Pero siya yung kauna-unahang taong nangaraw sa akin through television. Ang preaching niyan, 1988, December, Christmas or Christmas. I never forget that message. Nandoon ako, yung black and white pa na television namin nung araw. Di ba? Television, black and white lang naman noon. Dalawa lang kami ng lola ko, si Lola Panting. Sa kabila siya, bulag na. So, nanonood ako. There. Sabi ng Jimmy Swaggart, if you want to accept the Lord Jesus Christ, kneel down in front of the TV screen and touch the TV screen and follow the simple prayer. I do that. Yun yung una. Kaso lang ba kung ginawa yan, sinara ko muna ang bintana, baka kapag malagro, makakita bigla yung lola ko, nakikita, lumuluhod ako eh. Sinara ko muna yung pintuan, baka papasok yung lola ko. Sasabihin, makita niya na ako nandun sa lumuhod sa harap ng television, di ba? But those sermon, nag-encourage sa'yo. Kaya mahalaga mga batid ang ang media. Kaya dyan sa social media natin, dapat may mga ganun tayo. Okay? Dapat meron tayong mga page bang tawag doon, mga YouTube channel, na pagdating ng araw, we will go viral. Di ba? Mag-viral ka. Huwag ka lang sumama sa politika dahil always viral yon. Baka delikado naman ng buhay natin doon. Okay? So yun po yan. So we owe someone those who share to us the Word of God. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo naligtas. And we owe someone to those who give something for us. Di ba? Yun ba yung mga tao na pinaaral ka, yun yung mga tao na pinakain ka, yun yung mga tao na binigyan ka ng love gift, yun yung mga tao na kung saan binigyan ka ng damit, binigyan ka ng ganito. You owe someone to those people. Di ba? Pangalawa, mga kapatid, sabi ni Pablo sa verse number 15, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Sabi ni Pablo, I am ready. Yun yung pangalawa niya, na I am ready. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, are you ready for the rapture? Kung mag-rapture mamayang gabi, ready na ba kayo? Mahina. Ibig sabihin, you are not ready. Di ba? Wala naman. Kahit ako, hindi ako handa eh. Kayo, handa na kayo. Di ba? Lagi niyo narinig sa akin para wala pa akong nagawa sa Panginoon eh. Alam niyo, merong isang ito yung nangyari sa Australia, merong isang tao na doon siya nag-stay sa yung tinatawag na, yung tourist spot. Parang sa atin ay nasa, Intramuros, di ba, Manila. Yung tourist natin, ang ginagawa niya, nandoon lang siya sa mga bus, nandoon yung mga tourist. At siya nagbibigay ng trucks. Mga trucks lang, binibigyan lang niya. Yung mga tourist naman, akala mga brochure yun para sa, tawag doon, pagtutur. So, binibigyan niya. May taga-Amerika, may taga-Canada, may taga-New Zealand, may all over the world, yung mga tourist na yan. Lumipas yung 10 years, wala siyang nakitang parang yung ministry niya parang walang naligtas. Lumipas yung 20 years.
At doon nang lumo siya na yung kanyang ginagawa na nag-invest siya ng pera at siya namimigay doon faithfully, parang walang resulta. At nung ano na siya, yung, doon, desperado na. On the other side, sa ibang bansa, mayroong bisita sa church. Sabi ng pastor, welcome to the church. Sino po nag-udyok sa inyo? Sino imbita sa inyo? Nobody. Pero binigyan po kami ng tracts. Nung kami po ay nag-travel doon sa lugar na yan. So dala-dala nila yan sa simbahan. Bigay na isang Baptist church. Doon, sabi nung mga umattend, ako po tumanggap sa Panginoon sa magitan ng tracts na ito. Ang ginawa ng pastor sa kanyang congregation, sino po ang nandito sa congregation na ito na kayo po ay nakatanggap ng tracts na ito? Merong tumayo, 7 among the congregation. Pare-parihang tracts galing doon sa lugar na yun. Sipin niyo ba din? Samantala yung nagtatrabaho doon, it seems, wala na, end of the road. Hopeless. Kasi nakita niya, wala naman. Wala siyang nakikita. Siyempre, binibigyan mo mga foreigner. Yan bunga noon, nasa ibang bansa. Nakuha niyo ba mga kapatid? Kung bibigyan mo doon sa community mo, maaaring pagdating ng araw, meron doon sa community. Pero ang binigyan niya ay mga travelers. So one day, napunta siya doon sa isang church na yon. At yun yung mga bunga niya. Nung tumanda na siya po nag-travel naman, nabigyan siya ng siguro, yung mga anak niya, pinatravel naman siya. Umatin siya sa yung church. At sabi ng may nakakilala sa kanya na pastor, sabi niya, I recognize you. Ikaw yung namimigay ng tracts. Ako po'y naligtas dahil sa pagbibigay mo niyan. So, nagkaroon ng somewhat elevation, di ba? Happiness, joy, doon sa puso ng taong yun, na kung saan, through the years, akala niya wala. Yung pala, may pastor na pala. Tapos sabi niya, in this congregation, mayroong 7. 8 kami lahat dito. Because of you. O isipin niyo mga kapatid, wala pong makasabi na yung simpleng bagay na pagbiministeryuhan natin, magdala pala yan sa kaligtasan nila. Kaya mga kapatid, yung mga tinuturuan natin mga kabataan, we are investing our time, we are investing our energy, we are investing our money. But take note, we are building a life of a person. Lagi niyong marinig yung kasabihan, it is hard to build the life of a man, or it is hard to repair the life of a man, but it is easier to build the life of a child. Kasi sabi ng Biblia, train up a child. Pag yan ay lumaki na, mahirap mo nang i-repair yan. Pag mature na yan, you need to repair the person. Pero pag bata pa yan, you need to train the child. Gusto nating lumago yung ating congregation dito, mag-invest tayo sa mga bata. Bakit? Sila po yung sabi nga ng natin, tawag doon, ating bayani, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Maraming bangag na ngayon, mangyari mo yan. Ano mangyari sa buhay natin? Okay? So ito po yan, ready? Kaya kung darating ang Panginoon, dapat magiging handa tayo. Matthew chapter 24, verse number 44. Be ye also ready for such an hour as you think not. The Lord cometh. So maging handa tayo mga kapatid. Kasi darating po ang Panginoon sa mga oras na hindi po natin inasahan. Then 2 Timothy. Saan po yan? 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4. I'm sorry. Ano ba yan?
2 Timothy chapter 4, verse number 6. Ang sabi po dyan, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Mga kapatid, si Apostle Paul, through the years, sa kanyang pagmiministeryo, sabi niya, I am now ready to be offered. Handa na ako. Handa na ako mamatay. Handa ko na ibigay yung sarili ko. Okay na ako eh. Ang tanong, handa na ba tayo? Are we ready? O yun. Then, sa kay Pedro naman, sabi sa 1 Peter, chapter 3, verse number 15, ito po ang wika, mga kapatid. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of hope that is in you with meekness and fear. Dapat maging handa ka because along the way, somebody, yung kagaya ng disciple mo o kaya kaibigan mo, they will ask questions. And sometimes, hard questions. Pag tinanong ka, saan ba kumuha si Cain ng asawa? Aba, mahirap-hirap yun. Oh. Sino ang tatay ni Gulayat? Aba, mahirap yun. Di ba? Oh. Ilan ang kapatid ni Gulayat? Ay, mahirap din yun. Oh. Anong pangalan ni Mrs. Noah? Mabihira, no? Yung mga tanong na ganyan eh. Oh. Yeah. Mag-iingat tayo. Oh. Sino ang tatay ng Diyos? Sinong lumikha ng Diyos? Ah, grabe yung mga tanong na ganyan eh. Oh. Sipin mo yan. Pag hindi ka maalam, wala kang alam, delikado ka. O kaya dapat maging handa tayo. Then, pangatlo, sabi sa verse 16, for I am not ashamed. So, pangatlong I am ni Apostle Paul, I am not ashamed. Yung una, I am debtor. Pangalawa, I am ready. Pangatlo, I am not ashamed. Minsan, mga kapatid, dumarating sa buhay po natin na tayo po'y, what? Nahihiya. Nahihiya tayong mag-share. Nahihiya tayong manalangin doon sa public places, di ba? Nahihiya tayong magsalita. Oh. Yung bang papreachin ka doon sa bus, nahihiya ka. Papreachin ka doon sa maraming tao, nahihiya ka. Don't be shy. Sabi ni Pablo, don't be ashamed of the gospel of Christ. Bakit mo kahiya ang gospel ng Panginoon? Bakit kahiya mo na mangaral ka salita ng Panginoon? When actually it is no longer you talking to the people, but you are only a human instrument reaching the people. You are not the one who will convert them. You are not the one to convince them. It is the working of the Holy Spirit. Ang atin lang, gamitin lang yung ating bibig, magsalita tayo, bahala na po ang Diyos doon. Ang ating trabaho ay magsalita lang. Yung isang pastor ay nagkaroon siya ng tinatawag na evangelistic meeting. At during the evangelistic meeting, napakaraming audience. At alam nyo, ang isa sa audience niya, yung kanyang binan na babae. Na talagang hindi niya kasundo, galit na galit sa kanya dahil unbeliever yun. At nung time na yun, nangaral siya po'y utal-utal. Napakasimple lang naman kasi biyasa naman siya doon sa pangangaral, lalo na salvation. Pero nung time na yon hindi niya makumpos yung sarili niya, utal-utal siya. At nung sabi niya, sa asar niya, sabi niya, pag nais yung tumanggap ang Panginoon, okay, so, hindi na niya pinataas ang kamay. Sumunod din sa panalangin. Sa puso niya lang, huwag nalakasan. Binilisan na niya. At sa asar niya, umalis na siya. Sabi niya doon sa leader niya, dismiss nyo na yan. Nautal-utal siya. At here comes, pagbaba niya, sinalubong siya ng kanyang binan. Anak, napakagandang mensahe. Sabi niya, ito naman, nangangasar na naman to. O, di ba? Hirap na hirap ka. Patapos yun yung salita na marinig mo, di ba? Sabi niya, grabe naman mangutya ito. Umupo siya doon sa opisina niya, nagmulay-mulay siya. Yung mga tao na tumanggap, pumasok sa opisina, Pastor, maraming salamat sa mensahe, tumanggap po sa Panginoon ngayon. Pumasok yung pangalawa, pumasok, halos lahat ng bisita.
Ibig sabihin mga kapatid, kahit hindi tayo handa, kahit hindi tayo maalam, kahit hindi tayo utal-utal ang pagsalita natin, hindi po yan tayo ang mapapaliwanag sa kanila. The Holy Spirit will be the one talking to the person. Okay? So yun po yan. Kaya wag lang tayong mahiya na mangaral ng salita ng Diyos. Bakit? For it is the power of God unto salvation. It is not our voice. It is not our intellect. It is not our yung tinatawag na oratorical deliberation that can save the person. But the power, nakalagay dyan, of God unto salvation to everyone that believe it, to the Jew first and also to the Greeks. Kaya mga kapatid, do not be ashamed to win souls. Wag. Kasi yun po yung utos ng Panginoon. Go ye therefore and teach all nations. Yan po yung utos ng Diyos, hindi sa pastor, hindi sa missionary, lahat ng membro Kristiyano, inutosan yan. You cannot point fingers at me. You cannot point fingers to this Bible student. You point fingers to you. Do not blame. Kaya tayo ganito. Blame. You blame yourself. Okay? Ano pa? Do not be ashamed of to show your testimony. Pag Kristiyano ka, show it. Nakita dapat nun sa trabaho mo, na Kristiyano ka. Walang tinatawag ng double standard. Kristiyano ka lang pagkalinggo, Lunes hanggang Sabado. Aba. Hindi pala. Friday, tama, no? Kasi pag Saturday, nagre-ready ka na. Kasi magka-choir na eh. O, di ba? Para ka ng ahas, nagbabalat ka, nagbabalat ka na eh. Okay? Okay. Do not be ashamed to stand for what is right. Huwag kang matakot. Kung ano yung tama, manindigan sa tama. Kung ano yung mali, manindigan sa mali. Huwag, panindigan mo na mali. Di ba? Lagi niyong narinig, do what is right, for this all is right to do. Okay? Dito sa Acts chapter 26, makita po natin dito yung buhay ni Pablo kung paano siya hindi natakot na mangaral ng salita ng Diyos. Verse number 1, Acts chapter 26, verse number 1, Agrippa said unto Paul, thou art permitted to speak of thyself. Then Paul stretched forth his hand and answered for himself. Ibig sabihin, nakabilanggo na dito si Pablo, siya po ikukulong dahil sa krimen na hindi niya ginawa. Ang krimen lang yung araw, mga kapatid, ay mangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, mangaral ka ng salita ng Diyos, hindi po krimen yan. Pero kasalanan pag hindi ka nangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Verse number 2, I think myself happy, King Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee, touching all the things whereof I am accused of the Jews. O, inakusahan siya. Sipin mo yan, blasphemy. When in fact, it's true. Pagdating sa verse number 7, sabi ni Pablo dito, unto which promise our 12 tribes instantly serving God day and night, hope to come, for which hope's sake, King Agrippa, I am accused of the Jews. Isipin mo, ganun lang yung kaso nila. Ngayon, ang kaso ng tao, crime against humanity. Diba? Yun ang kaso eh. Isipin mo yan. Man can justify. Kaya nga, yung batas natin, kita mo, konstitusyon. Tuwing mayroong administrasyon, ano sabihin nila? Amendment. Kunkum, di ba? Laging baguhin. Yung batas. Bakit? Hindi na raw obsolete. Dahil nakalagay doon sa batas nung araw, ang gamit sa mga eskwelahan, sulatik. Ibig sabihin nung typewriter. Ngayon, hindi na. Oh, kita mo yan? So, babaguhin yung batas. Oh. Kasi hindi makabili yung ganito. Oh. Dahil nung araw daw, ang mga upuan ng mga eskwelahan ay kahoy. Dapat ngayon papalitan na ng monoblock. Hindi hira, no? Magpanibagong batas. So, kasi baka bibili sila, kakasuhan sila. Isipin mo yan, simpleng bagay. Dapat yan, unawaan na lang. Oh. Hinuli isang tao ng barangay, dinala ng barangay, tinanong. Abay, hindi pala doon sa barangay na yung nakatira. Ibagay doon sa kabilang barangay. Pagdating doon sa kabilang barangay, hindi naman nila alam kung ano nangyari dito. Ayaw, pinakawalan. Kaya wala din nangyari. Verse 19, ano sabi dyan? Wherefore, O King Agrippa, I was not
disobedient unto the heavenly vision. Kita nyo? Apostle Paul was not disobedient to heavenly vision. So I don't often pray about sa atin dito, but it will not disobedient to our God. Okay? 27, sabi sa 27, O King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Sa verse 28, Then King Agrippa said unto Paul, Almost thou persuaded me to be a Christian. O, di ba? And sabi ni Pablo, I would to God that not only thou, but also that all that hear me this day were both almost and altogether such as I am, except these bands. O, isipin mo, sabi ni Pablo, hari nawa, hindi lang kayo almost. Dapat darating sa punto nyo that you will believe. Oh, hindi siya natakot eh. Di ba? He's not ashamed. Kaya kahit nakapusa siguro siya nung araw, wala naman pusas noon na ano, ang pusas niya nung araw, ikakawi lang na ganyan, stuck. I-clip lang na gano'n. Oh, sipin mo yan. Pati sa paa. Pero hindi nahihiya. Tayo mga kapatid, nahihiya tayo minsan to share the Word of God to our loved ones, to share the Word of God to our office mates, to share the Word of God to our relatives. Wag. Do it. Yung sabi ni Pablo, I am not ashamed. So yun po yung tatlong I am na sinabi ni Paul sa 3 verses na yan. I am debtor, I am ready to preach the gospel, and I am not ashamed of the gospel of Christ. Hari nawa, yung katangian ni Pablo ay makita din sa bawat isa sa atin. Tumayo po tayo, tayo po manalangin. Heavenly Father, thank you for your words tonight. Thank you for reminding us. Thank you, Father, for what you have done. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata. We can come forward, kneel down, talk to God. Pag may kailangan ka, just tell God about your needs. Sige po mga kapatid. Thank you, Father, for your reminders to us. Thank you for your words. At sa aming pasamantalang paghiwalay, ingatan niyo po kami, ilays mo pa man ang disgrasya. Makita niyo po ang batay sa amin na tapat, patuloy naglilingkod sa inyo hanggang sa kalawang pagbabalik. Mapatiran po namin na walang hanapbuhay, bigyan niyo po ng hanapbuhay, mananghina palakasin, makaramdaman pagalingin, at hari na makita niyo po kami, channel of blessing to others. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa Plan ni Cristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay? It's called Brother Jesse.